Una kong ino-on yung controller. Tapos sunod na ang DJI Mini 3. Ayan, 1 year old oh. September 30, nag 1 year old. Ang ginagamit ko palang screen recorder, yan oh, X recorder. Yan oh. Yan ang ginagamit kong pang screen record para sabay yung audio. So ito, unang susubukan natin yung papaliparin natin ng hindi nakakalibrate yung compass. So yan ah. So, dito natin lagay ko dito yung tsinelas ko. So yan, nasa gitna siya ng dalawang tsinelas. Subukan natin paliparin na hindi nakakalibrate yung compass. Dito sa DJI Fly app, so yung settings dito sa tatlong tuldok dito sa right side, press nyo lang yan. Dito naman sa safety, yung auto RTH altitude, pwede ko naman babaan yan mga 20 meters ganyan, kasi nagdidepende yan sa lugar na kung saan ka magpapalipad. Katulad nito, nandito lang ako sa may seawall, wala namang kahoy, wala namang tower, wala namang gusali, kaya okay lang kahit mababa yung auto RTH altitude. Halimbawa, katulad nun may isla, diba? Mga 80 meters, 100 meters ang taas niyan. Ibig sabihin, dapat hindi ka papantay dyan. Dapat ang gagawin mo, mga, kung halimbawa 80 meters yung taas ng isla, mga 100 meters yung auto RTH altitude mo. Para kung sakaling mawalan ng signal, pag auto return niya, mas mataas siya dun sa dadaanan niya. Hindi sasabit. Tapos dito naman sa max altitude, ayan, 120 meters. Ang setup ko. Yung max distance, ayan, naka no limit. Tapos yung calibration ng compass, ayan, may nakalagay dito sa left side compass normal, sa right side calibrate. So ngayon magpapalipad tayo, hindi ko kinalibrate para masubukan natin kung gaano ka-accurate yung auto RTH ng DJI Mini 3. Yan, yung battery cycle count 114 cycles sa loob ng isang taon. Tapos dito sa advanced safety settings, press nyo yan. Dapat laging naka RTH, hindi descend, hindi hover, dapat RTH, kasi nakita nyo yan sa left side, signal lost. Ang gagawin niya, halimbawa naka-select kayo sa hover, ang gagawin niya, pag nawalan ng signal, mag-hover lang. Pag nalubat, kusa maglaland. Sa descent, ganun naman. Pag nawalan ng signal, lalanding siya, kusang maglalanding. Ang problema dun, paano kung nasa tapat kayo ng dagat, tubig, or sabihin natin malayo pa sa ano mo, sa home point, mawawala yung drone mo. Mas maganda ito, RTH yung piliin nyo. Wala kayong pipiliin iba dyan, RTH lang, para pag nawala ng signal, kusang babalik yung drone nyo. Yung pag-arm ng motor, pwede dito, pwedeng papasok pa ganyan. Take off. Ayan. Yung pag-disarm naman, pwede rin ganun. Oh. Pwede naman mag-take off ka na ganito palabas. Oh. Take off. Pwede naman natin i-disarm ganun pa rin. Oh. Ganun lang. Yung pangalawa naman dito sa application. Yan, yung arrow dito sa left side, press nyo yan. Tapos dito sa gitna, take off, long press yan. Take off. Ayun na. Home point updated. So palapitin natin yung DJI Mini 3. Ganda pa rin ang performance ng DJI Mini 3 oh. Halos smooth pa, wala pang ingay talaga na ano. Kasi wala pang damage yung propeller sa loob ng isang taon. So ito, subukan natin. Ngayon ang susubukan natin kung gaano ka-accurate yung auto RTH ng DJI Mini 3. Di ko na nilagyan ng SD card kasi ang gusto ko lang naman makita nyo yung details. Subo ko dito, marami pa akong isasabay dito sa video. So pasensya na kayo, ngayon ako nakagawa ng video ng DJI Mini 3. Yung pag auto RTH naman, dalawa yan. Dito sa button, dito sa left side na button, or dito sa application. Subukan muna natin yung sa application. Dito sa left side, pag
Press nyo yan, yung arrow na may letter H, press nyo yan. Tapos dalawa ang pipilian dyan, land or return to home. Ito, return to home sa right side, long press nyo yan. Ngayon tingnan natin, Return to home. kasi 20 meters yung setup ko sa auto RTH altitude. Ayun, okay na, pabalik na yung DJI Mini 3. Subukan natin kung accurate yung yung home point, kung talagang dun siya babalik. Ayan na, tingnan nyo may tubig dito sa kaliwa, ganon din sa kanan. Ayan, hindi ko ginagalaw yung yung controller. Subukan natin kung gaano ka-accurate. Landing. Ayun na, landing na. Tingnan natin kung gaano ka-accurate. Kasi yung DJI Neo ang layo. Hindi accurate yung home point. Ito, tingnan natin. Ayan, palanding na siya. Konti lang ang diferensya mga 1.5 meters dito. Ayan, sinalo ko na kasi may putik dun So yan yung naging resulta niya na hindi kinalibrate yung compass. Ayan sipin nyo, dyan siya nag take off, dun siya naglanding, mga 1.5 meters yung distance. Hindi yan kinalibrate. Ngayon gagawin natin, calibrate na natin yung compass dito sa tatlong tuldok sa right side. Press nyo yan, tapos safety, hanapin nyo lang yung compass. Ayan, nakalagay sa left side compass normal, sa right side calibrate. So calibrate natin, tapos press nyo yung start. Nakalagay dyan rotate aircraft 360 degree horizontally. So ayan, pag ganito yan, tapos rotate aircraft 360 degree vertically, patayo naman. Yun, successful. So ngayon take off natin gamit itong stick ng controller. Ganyan lang, manual take off tayo. So yan, Take off. take off. Home point updated. Yun, naka-updated na yung home point. So pwede na tayong magpalipad. Sige, balikan ulit natin dito sa may seawall. Dito tayo magpalipad. Taas ko lang ng konti. So yun, naka 200 ano yun? 246 meters. So ngayon naman, dito naman tayo mag-press ng auto RTH dito sa left side na button, yung may arrow na may letter H tapos pause. So yan, long press lang. Return to home. Ayun, return to home na. Hindi na natin yung gagalawin. Subukan natin kung gaano ka-accurate yung pangalawang auto RTH. Di ba kanina hindi natin kinalibrate yung compass, nasa 1.5 meters yung distance niya dun mismo sa home point kung saan siya nag-take off. Ngayon kinalibrate natin sa pangalawang lipad. Subukan natin kung gaano kalapit or kalayo pag kinalibrate yung compass. So yan na, nandito na sa tapat. Landing. Ayun, landing na. Tingnan natin. So yan, medyo malapit siya ngayon tingnan nyo. Ayan medyo malapit siya ngayon. Ayan, di ba? So kanina dito siya
Dito siya nag take off. Tapos yan yung drone. Tingnan nyo yung dalawang tsinelas. Kaya mas importante talaga na mag-calibrate ng compass. Kahit sabihin nyo pang marami na yung connected na satellites, mas effective pa rin na mag-calibrate kayo ng compass. So ako, kahit isang flying spot lang yung pinapaliparan ko minsan, pag nagpalit na ako ng battery, nagka-calibrate pa rin ako ng compass. So yan, dyan natin nakita na mas importante talaga mag-calibrate ng compass. Tingnan nyo ha, yan yung posisyon niya kanina pag take off, tapos nag land siya dyan, konti lang, mga 0.5 meters lang. So yan, take off tayo. Sabi kasi ng iba, pag ganito lang yung pag arm ng motor ng Mini 3, kahit paloob man o papunta dito sa labas, pwede yan. O yan, papunta sa labas Take off. Okay na. Home point updated. Yun, home point updated. Ngayon, ang gagawin naman natin, i-off ko ang controller. So yan. So ayan, isa sa pinaka subukan natin i-off ang controller kung makakabalik ang DJI Mini 3. So ito, ipaharap ko muna. Yan, para makita nyo na working, hindi yan peke. So yan, i-off ko na yung controller. Ayan may 4 na ilaw. So ngayon, i-off ko na. Yun na. Ayan, RC not connected to mobile device. Naka-off na yung controller. Wala nang ilaw. Ngayon ang tanong, makakabalik ba kaya yung DJI Mini 3 na naka-off na yung controller natin? Sige. Ayan kita nyo yan, RC not connected to mobile device. Tapos wala nang ilaw to. Asa na kaya? Tingnan natin kung makakabalik yung DJI Mini 3 na naka-off na to. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyong napaka-importante mag-calibrate ng compass bago kayo magpalipad ng drone, kasi isa yan sa pinaka-importante, lalo na kung nawawala ng signal, kung nagdi-disconnect. Ayan na, nandito na pala Ayan, naka-off ang ano natin Ayan naka-off ang controller. Tingnan natin. Naka-off. Tingnan natin kung gaano ka-accurate yung home, yung ano niya pag RTH na naka-off yung controller. Tanggalin ko to. Ganun pa rin Dun pa rin siya bumalik. Kita nyo? I-on ko na yung controller. Tingnan natin kung mag-auto reconnect. Ayun. Yun, diba? Working nag-auto reconnect sa application, tapos dito sa controller. So yan, successful yung auto RTH natin, diba?